Ang Psalm 103 ay nagpapakita ng masaganang koleksyon ng papuri, pagninilay-nilay at pagkilala sa awa ng Diyos, biyaya at katapatan. Si David, ang sumulat ng awit na ito, ay nagsimula sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang sariling kaluluwa na alalahanin at purihin ang Panginoon para sa lahat ng kanyang mga biyaya. Inilista niya ang mga biyayang ipinagkakaloob ng Diyos sa kanyang mga tao, tulad ng pagpapatawad, pagpapagaling, pagtubos, at ang walang hanggang pag-ibig na hindi kumukupas. Kinilala ni David ang kadakilaan ng awa ng Diyos na kasintaas ng langit at ang kanyang katarungan na nagsisiguro na ang kanyang mga tao ay tinatrato ng may patas. Pinupuri ni David ang Diyos dahil sa pagiging mabagal sa pagkagalit at sagana sa pag-ibig, na binibigyang diin na hindi tayo pinakikitunguhan ng Diyos ayon sa ating mga kasalanan, kundi nagbibigay ng habag at biyaya. Sa mundo ngayon, sa gitna ng mga komplikasyon ng buhay, madali tayong makaramdam ng pagkalunga o pagkawalay sa Diyos. Ngunit, ang isa sa pinakamakapangyarihang paraan para mapalapit ang mga Kristiyano sa pananampalataya at ihanay ang kanilang sarili sa kalooban ng Diyos ay sa pamamagitan ng panalangin. Ang panalangin ay hindi lamang isang personal na kahilingan, kundi isang malalim na pagsamba, pagninilay-nilay at pasasalamat. Ang Psalm 103 ay nag-aalok ng isang malalim na modelo para sa panalangin na nagbibigay diin sa hindi nagbabagong katangian ng Diyos at sa kanyang konsistenteng pakikitungo sa kanyang mga tao sa buong kasaysayan. Habang tinitingnan natin ang mga salita ni David sa awit na ito, maliwanag na ang mga Kristiyano ngayon ay maaaring makinabang ng malaki sa pamamagitan ng pananalangin gamit ang parehong pattern na ito. Ang pattern na ito ng panalangin na nakabatay sa pagkilala sa katangian ng Diyos ay mahalaga para sa mga Kristiyano ngayon. Tulad ng naranasan ni David ang awa at katapatan ng Diyos, ang mga modernong mananampalataya ay maaaring magtiwala na ang parehong hindi nagbabagong Diyos ay patuloy na tinatrato ang kanyang mga tao ng may habag at pagpapatawad. Ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga anak ay hindi nabawasan sa paglipas ng panahon. Sa halip, ito ay nananatiling tapat, hindi natitinag at walang hanggan. Sa kabila ng patuloy na nagbabagong mga pangyayari sa mundo, ang Diyos na nagpakita ng kanyang kabutihan kay David ay ang parehong Diyos na nagbabantay sa mga Kristiyano ngayon. Ang hindi nagbabagong katangian ng Diyos na ito ay nagbibigay ng matibay na pundasyon para sa panalangin, kung saan ang mga Kristiyano ay maaaring may kumpiyansa na lumapit sa Kanya ng may papuri at pasasalamat, nalalaman na Siya ay laging naroroon, laging maawain at laging tapat. Sa makatuwid, mahalaga para sa mga Kristiyano ngayon na manalangin na nakamodelo sa Psalm 103 dahil inaakay sila nito sa mas malalim na pakikipag-ugnayan sa hindi nagbabagong Diyos na, tulad ng ginawa niya kay David, ay patuloy na nagpapala, nagpapatawad at tumutubos sa kanyang mga tao ngayon. Bago natin simulan ang panalangin, sandali muna nating basahin ang awit. Psalm 103 verses 1-5. Purihin ang Panginoon, o kaluluwa ko, at lahat ng nasa loob ko, purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang Panginoon, o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat ng kanyang mga biyaya, na siyang nagpapatawad ng lahat ng iyong mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng lahat ng iyong mga sakit, na siyang tumutubos sa iyong buhay mula sa pagkawasak, na siyang nagpuputong sa iyo ng kagandahang loob at malumanay na mga awa,
na siyang bumubusog sa iyong bibig ng mabubuting bagay, upang ang iyong kabataan ay mapanibago tulad ng agila. Verses 6 to 10, isinasagawa ng Panginoon ang katuwiran at katarungan para sa lahat ng inaapi. Ipinaalam niya ang kanyang mga daan kay Moises, ang kanyang mga gawa sa mga anak ni Israel. Ang Panginoon ay maawain at mahabagin, mabagal sa pagkagalit at sagana sa awa. Hindi niya tayo laging aawayin, ni pananatilihin niya ang kanyang galit magpakailanman. Hindi niya tayo pinakitunguhan ayon sa ating mga kasalanan, ni pinarusahan tayo ayon sa ating mga kasamaan. Verses 11 to 14, sapagkat kung paanong ang langit ay mataas sa ibabaw ng lupa, gayong kalaki ang kanyang awa sa mga may takot sa kanya. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon niya inalis ang ating mga pagsalangsang sa atin. Kung paanong naaawa ang isang ama sa kanyang mga anak, gayon naaawa ang Panginoon sa mga may takot sa Kanya. Sapagkat alam niya ang ating anyo, naaalala niya na tayo ay alabok. Verses 15 to 19, kung tungkol sa tao, ang kanyang mga araw ay parang damo, parang bulaklak sa parang, gayon siya yumayabong. Sapagkat ang hangin ay dumadaan dito at ito ay nawawala, at ang dati nitong lugar ay hindi na ito naaalala. Ngunit ang awa ng Panginoon ay mula walang hanggan hanggang walang hanggan sa mga may takot sa Kanya, at ang Kanyang katuwiran sa mga anak ng mga anak, sa mga tumutupad sa Kanyang tipan, at sa mga naaalaala ang Kanyang mga utos upang gawin ang mga iyon. Itinatag ng Panginoon ang kanyang trono sa langit, at ang kanyang kaharian ay naghahari sa lahat. Verses 20 to 22, purihin ang Panginoon, kayong kanyang mga anghel, na makapangyarihan sa lakas, na gumagawa ng kanyang salita, sumusunod sa tinig ng kanyang salita. Purihin ang Panginoon, kayong lahat na kanyang mga hukbo, kayong mga ministro niya, na gumagawa ng kanyang kalooban. Purihin ang Panginoon, lahat ng kanyang mga gawa, sa lahat ng dako ng kanyang kapangyarihan. Purihin ang Panginoon, o kaluluwa ko. Pakitapos po ang video hanggang dulo dahil ipagdarasal ko po kayo. Simulan na natin. Ama naming nasa langit, sa pangalan ni Jesus, ang iyong anak, ang aking tagapagligtas, lumalapit po ako sa iyo ngayon na may pusong puno ng pasasalamat, pagsamba at papuri. Ikaw ang dakilang ako nga, ang lumikha ng lahat ng bagay, at ang siyang lubos na nakakakilala sa akin at lubos na nagmamahal sa akin. Isinasama ko ang aking tinig sa mga awit na si David upang purihin ang iyong banal na pangalan sa bawat bahagi ng aking pagkatao. Tulad ni David, kinikilala ko na ikaw ay karapat-dapat sa lahat ng papuri. Nagpapasalamat ako sa iyong awa, sa iyong pag-ibig, at sa iyong kabutihan na walang hanggan at walang katapusan. Ama, ikaw ang Diyos ng pagpapala. Gusto ko pong simulan sa pag-alala sa lahat ng paraan na pinagpala mo ako. Sinasabi sa iyong salita, huwag kalimutan ang lahat ng kanyang mga biyaya. Inaamin ko po na kung minsan nakakalimutan kong bilangin ang lahat ng magagandang bagay na nagawa mo para sa akin. Nababalot ako ng aking pang-araw-araw na mga pakikibaka sa mga gawain sa buhay at nakakaligtaan ko ang simple ngunit malalalim na mga pagpapalang ibinigay mo na sa akin. Kaya ngayon, pinipili kong huminto at pagnilayan ang iyong kabutihan. Pinipili kong makita ang hindi mabilang na mga paraan na pinagkalooban mo ako. Mga paraan na minsan ay hindi ko napapansin. Ama, ikaw ang Diyos ng habag. Pinapatawad mo ang lahat ng aking mga kasalanan, Panginoon. Lubos akong nagpapasalamat na hinugasan mo akong malinis
sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Kapag ako ay nagkulang, kapag ako ay nagkamali, kapag ako ay tumalikod sa iyong mga daan, pinapatawad mo ako. Hindi mo itinatala ang aking mga pagkakamali. Hindi mo ako tinatrato ayon sa nararapat sa aking mga kasalanan. Ngunit sa halip, binibigyan mo ako ng biyaya at awa. Naaalala ko na tulad ng isang mapagmahal na ama na nagpapakita ng habag sa kanyang mga anak, nagpakita ka ng habag sa akin. Gaano man ako kalayo lumayo, tinatanggap mo ako pabalik ng bukas sa mga bisig. At dito, nakakahanap ako ng pag-asa at kapahingahan. Ama, ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Ilang beses mo na bang pinanumbalik ang aking katawan, isip at espiritu? Kahit sa panahon ng pisikal na karamdaman, emosyonal na paghihirap o espiritual na kahinaan, ikaw ang aking tagapagpagaling. Kapag ako'y nahaharap sa sakit o panghihina ng loob, ikaw ay naroon, nagdadala ng kapayapaan, lakas at pagpapanumbalik. Ikaw ang dakilang manggagamot at nagpapagaling ka sa mga paraang hindi ko kayang unawain. Naaalala ko ang mga pagkakataon na inakala kong imposible ang pagaling, ngunit ginawa mo ang imposible. Binigyan mo ako ng lakas upang harapin ang araw kahit wala akong lakas, at nagdala ka ng ginhawa noong ako'y nawasak. Salamat sa iyong kapangyarihang magpagaling at magpanumbalik. Ama, ikaw ang Diyos ng pagpapanumbalik. Tinutubos mo ang aking buhay mula sa hukay, Ama. Sa mga sandaling pakiramdam ko'y nawawala, natigil, o walang pag-asa, itinataas mo ako. Kapag pakiramdam ko ay wala ng lunas ang aking sitwasyon, ipinapaalala mo sa akin na walang imposible sa iyo. Inilalabas mo ako sa kawalan ng pag-asa at inilalagay ang aking mga paa sa matatag na lupa. Iniligtas mo ako mula sa mga patibong ng kasalanan, kahihiyan at takot. Binibigyan mo ako ng bagong pananaw at bagong layunin. Ipinakikita mo sa akin na laging may pag-asa sa iyo, gaano man kadilim ang daan. Kinukoronahan mo ako ng pagmamahal at habag. Ang iyong pag-ibig ay hindi lamang isang damdamin. Ito ay isang kilos. Ito ay isang pag-ibig na lumalapit sa akin kahit hindi ko ito nararapat. Mahal mo ako kahit hindi ako kaibig-ibig. Nagmamalasakit ka sa akin kahit ako'y nababalisa, nagre-rebelde o mahina. Ang iyong pagmamahal ay tumatakip sa akin tulad ng isang korona. At ito ay isang pagmamahal na hindi ko kailanman mawawala. Ipinakikita mo sa akin ang habag sa aking pagkabagbag at lumalapit ka sa akin kapag ako'y nasasaktan. Walang ibang pag-ibig na katulad ng sa iyo, Ama. Ito ay palagian, hindi nagkukulang, at walang kondisyon. Ang iyong pag-ibig, Panginoon, ay walang hanggan. Habang iniisip ko ang lahat ng mabubuting bagay na ginawa mo para sa akin, namamangha ako sa lalim ng iyong pagmamahal. Ang iyong pag-ibig ay hindi nagbabago batay sa aking pagganap. Minahal mo ako bago pa man ako isinilang, at patuloy mo akong mamahalin magpakailanman. Kahit na ako'y mabigo o magkulang, ang iyong pagmamahal ay hindi kailanman magbabago. Ito ay hindi nakabatay sa aking mga kilos, kundi sa iyong katangian. Ang iyong pag-ibig ay hindi nagbabago at walang hanggan. Mapagkakatiwalaan ko ito palagi. Ama, ikaw ang Diyos na nagbibigay sa akin ng lakas. Pinapanibago mo ang aking kabataan tulad ng sa agila. Tulad ng isang agila na pumailang lang ng may lakas at kalayaan. Pinapanibago mo ang aking lakas sa iyo. Nagpapasalamat ako sa iyo na gaano man ako katanda o kapagod, may kapangyarihan kang magpanariwa at magpabago ng aking espiritu. Binibigyan mo ako ng enerhiya upang ipagpatuloy ang pagtakbo sa takbuhan ng buhay, upang magpatuloy kahit na ako'y napapagod. Sinasangkapan mo ako upang paglingkuran ka at ang iba
ng may sigla at pagmamahal. Salamat sa iyong biyaya na nagbibigay sa akin ng lakas kahit wala na akong natitira sa aking sarili. Ama, ikaw ang Diyos ng katarungan. Nais ko ring maalala na ikaw ay gumagawa ng katuwiran at hustisya para sa lahat ng naaapi. Nagmamalasakit ka sa mga mahihirap, sa mga sawi at sa mga nagdurusa. Ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na hustisya kapag hinahanap ko ang iyong kalooban. Ang iyong katarungan ay nagtuturo sa akin na mahalin ang iba, na pangalagaan ang mga nasa ibaba at ipaglaban ang mga naaapi. Hindi ka tumatayo lamang habang nagdurusa ang iyong mga anak. Ikaw ang tagapagtanggol ng mahihina. Tulungan mo akong maipakita ang iyong puso sa aking mga kilos upang magdala ng katarungan sa aking mga pakikipag-ugnayan, sa aking trabaho at sa aking komunidad. Ama, ikaw ang Diyos na gumagabay sa aking landas. Ipinakikita mo sa akin ang iyong mga daan, Panginoon. Sa iyong salita, ipinakikita mo sa akin ang mga landas ng buhay. Ginagabayan mo ako sa karunungan at tinutulungan mo akong maunawaan ang iyong kalooban. Hindi ko laging alam kung ano ang nasa hinaharap, ngunit nagtitiwala ako sa iyong gabay. Kinakausap mo ako sa pamamagitan ng mga banal na kasulatan, sa pamamagitan ng panalangin, at sa pamamagitan ng payo ng mga matatalinong mananampalataya. Salamat sa iyong salita na siyang ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Tulungan mo akong sundin ng mabuti ang iyong gabay at lubos na sumunod sa iyo, anuman ang mga pangyayari. Ama, ikaw ang Diyos na nakikinig. Tulad ni David na may malalim at personal na relasyon sa iyo, nais ko rin po iyon para sa akin. Kilala ni David na ikaw ang kanyang kanlungan, kalakasan at pananggalang. Isinulat niya ang iyong katapatan at kabutihan sa oras ng kaguluhan at sa oras ng kagalakan. Pinuri ka niya para sa mga simpleng biyaya at para sa mga sandali ng kaligtasan. Sa kanyang mga panalangin, ipinahayag ni David ang kanyang puso sa iyo, ang kanyang pasasalamat, ang kanyang kalungkutan, ang kanyang pag-asa at ang kanyang papuri. Ngayon, gusto kong manalangin sa parehong diwa. Gusto kong ialay ang aking buong sarili sa iyo, tulad ng ginawa ni David. Nalalaman na ikaw ay nakikinig at nagmamalasakit. Ama, ikaw ang Diyos ng proteksyon. Ang karanasan ni David ay nagtuturo sa akin ng kahalagahan ng pag-alala sa iyong kabutihan, Ama. Madaling malulong sa mga paghihirap ng buhay at makalimutan kung gaano ka katapat. Ngunit si David, sa gitna ng kanyang mga pagsubok, ay laging naglalaan ng oras upang alalahanin ang iyong mga biyaya, ang iyong katapatan at ang iyong awa. Nakagawian niyang magpasalamat at pumuri, at sa paggawa nito, nakahanap siya ng lakas upang harapin ang anumang dumating sa kanya. Gusto kong gawin din itong nakagawian sa aking buhay. Gusto kong maging kaugalian ang pag-aalala, ang pagpapasalamat sa iyo, at ang pagpupuri sa iyo para sa lahat ng mabubuting bagay na iyong ginawa para sa akin. Ama, kinikilala ko rin na ang buhay ni David ay hindi walang mga pagsubok tulad ng sa akin. Naharap siya sa mga kaaway, labanan at sakit ng puso. Ngunit sa lahat ng ito, nakahanap siya ng kapayapaan sa pagtitiwala sa iyo. Alam niya na ikaw ay malapit, na hindi mo siya iiwan, at na ikaw ay lalaban para sa kanya. Gusto kong mabuhay sa ganitong pagtitiwala ngayon. Anuman ang aking harapin, gusto kong maniwala na ikaw ay kasama ko, natutulungan mo ako, at na lagi kang gumagawa para sa aking ikabubuti.
Ama, ikaw ang Diyos na pinagpala. Dalangin ko na tulungan mo akong magkaroon ng pusong mapagpasalamat tulad ng kay David. Turuan mo akong magpasalamat sa iyong mga biyaya, nakilalanin ang iyong presensya sa aking buhay at laging bumalik sa iyo sa pagpupuri. Tulungan mo akong maalala na lahat ng mayroon ako ay regalo mula sa iyo. At sa lahat ng pagkakataon, may dahilan ako upang purihin ang iyong pangalan. Ikaw ay karapat-dapat sa lahat ng aking papuri, Panginoon. At ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at araw-araw. Salamat, Ama, sa iyong kabutihan sa akin. Hangang-hanga ako sa iyong pag-ibig at awa, at pinipili ko ngayon na purihin ang iyong banal na pangalan ng buong puso ko. Sa pangalan ni Hesukristo, ang aking tagapagligtas, ako'y nananalangin. Amen. Ngayon, hayaan ninyong ipanalangin ko kayo. Ama sa langit, nagpapasalamat ako para sa iyong mga anak na nanalangin sa iyo ng may pusong mapagpasalamat batay sa Psalm 103. Pinupuri nila ang iyong banal na pangalan at inaalala ang lahat ng kabutihang iyong ginawa para sa kanila. Salamat sa pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan at pagpapagaling sa kanilang mga katawan. Iniligtas mo sila mula sa kapahamakan at pinuno ang kanilang buhay ng pag-ibig at awa. Ama, ikaw ay mahabagin at puno ng biyaya. Hindi mo sila tinatrato ayon sa nararapat sa kanilang mga kasalanan at ang iyong pag-ibig ay matiisin. Laging inaabot sila kahit na sila ay nagkukulang. Nagpapasalamat ako sa iyong pagpapatawad at para sa bagong buhay na ipinagkakaloob mo sa kanila araw-araw. Pinupuri ka namin dahil sa iyong pagiging mabagal magalit at sagana sa pag-ibig. Ang iyong kabaitan ay hindi nauubos at ang iyong katapatan ay walang hanggan. Hindi namin lubos na mauunawaan ang iyong mga pamamaraan. Ngunit nagtitiwala kami na lagi mong alam kung ano ang pinakamabuti para sa kanila. Nagpapasalamat sila na ikaw ang kanilang tagapagtanggol at nahawak mo ang kanilang buhay sa iyong mga kamay. Tulungan mo silang alalahanin ang lahat ng mga biyayang iyong ibinigay at huwag kalimutan ang iyong kabutihan. Habang sila ay nabubuhay, naway maipakita nila ang iyong pag-ibig at kabaitan sa iba. Turuan mo silang maging mapagkumbaba at puno ng pasasalamat. Palaging itinataas ang iyong pangalan sa papuri. Hinihiling ko sa iyo na patuloy mo silang pamunuan at gabayan gamit ang iyong karunungan. Palakasin ang kanilang mga puso, panibaguhin ang kanilang mga espiritu, at punuin sila ng iyong kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin. Amen. Kung napagpala kayo ng bidyong ito, paki-subscribe, like, comment, at ibahagi ito sa iba upang luwalhatiin ang ating Panginoon at tagapagligtas, si Hesukristo. Pagpalain kayo ng Diyos